Hi guys! For today's video ay tuturuan ko naman po kayo kung paano po natin mabilis na ma-check, di ba? Kung hanggang kailan po valid or kung kailan po mag-expire yung ating mga ikama dito sa Saudi Arabia. Mabilis lang po yan guys gawin, di ba? Pero ang malaking katanungan po dyan guys na pag-uusapan po muna natin ay kung ano nga po ba yung mga epekto sa iyo or sa atin kapag po nag-expire yung ating ikama. Unang-una po sa listahan natin dyan ay pwede pong i-hold or i-freeze ng mga bangko dito sa Saudi Arabia yung ating account, 'di ba? Kapag expired po yung ating ikama. Imagine sarili mong pera, hindi mo po magamit, hindi mo magalaw dahil nga po, 'di ba, sa problema mo sa ikama mo. Pangalawa po, just in case may mangyari sa atin, madisgrasya po tayo, hindi po natin magagamit, 'di ba, yung mga medical and hospitalization benefits na dapat po para sa atin dahil nga po, 'di ba, expired po yung ating ikama. Pangatlo, at marami po ang apektado dito, travel restrictions. Hindi po kayo makakauwi ng Pilipinas kapag expired po yung inyong ikama. So makinig pong mabuti. Requirement po na kailangang valid yung ating ikama para ma-issuehan po tayo ng ng visa. Una po, para ma-issuehan po tayo ng final exit visa, kailangang valid at least 30 days or 1 month yung ating ikama. Pangalawa po, para naman po ma-issuehan tayo ng exit re-entry visa, 'di ba? Para po ito sa mga pauwi ng Pilipinas at babalik din po sa kanilang employer. Exit re-entry visa po ang tawag diyan. So para po mabigyan tayo niyan ng exit re-entry visa, kailangan pong valid yung ating ikama, 'di ba? At least 2 months or 60 days. Marami din pong magtatanong diyan, guys. Okay lang po ba na expired na po yung aking ikama pero may hawak na po ako na valid na final exit visa? In that case, okay po 'yan, 'di ba? Okay lang na expired yung inyong ikama kung may hawak na po kayo na valid na final exit visa. Before po mag-expire yung inyong final exit visa, dapat makalabas na po kayo ng Saudi Arabia. Okay. Pang-apat po, 'di ba? Let's say just for example, gusto niyo pong mag-resign or gusto niyo pong lumipat ng ibang employer, ng ibang company. Diba? Minsan makikiusap po yung ating mga employer na, oy, tapusin mo na, at least tapusin mo yung validity ng inyong ikama. So napag-uusapan nyo po yan. Or minsan, may mga instances na, sige, papayagan kita, sabi ng employer, na ikaw ay makapag-resign or makalipat ng ibang company, pero babayaran mo ako, 'di ba? Kung magkano yung natitirang valid na araw or buwan dyan sa ikama mo. So paano po natin ma-check kung tama yung i-charge sa atin ng ating mga employer kung hindi po natin alam, di ba? Kung hanggang kailan po valid yung ating mga ikama. Okay, number 5 po guys, may multa po kapag nag-expire yung ating ikama. 500 riyals siguro for first offense. At pwede po yung pataas ng pataas kapag ulit-ulit po na nag-expire yung iyong ikama. Sabihin ng iba, employer ko naman ang magbabayad niyan. Which is tama naman po guys, responsibilidad yan ng ating mga employer, di ba, na bayaran yung mga penalties na yan. So but remember guys, tayo po yung apektado, di ba, kapag expired po yung ating ikama at hindi naman po yung mga employer natin. And number 6, which is the worst, ay pwede po tayong ma-deport, di ba? Kasi alam naman po natin na kapag expired na po yung iyong ikama, makukonsider ka na po dyan as illegal resident dito po sa Saudi Arabia. At kung kayo po ay undocumented, illegal resident, you are in violation of Saudi residency laws. At alam naman po natin na napakahigpit po nila pagdating sa mga bagay na yan. Okay guys? So ngayon, proceed po tayo kung paano po natin ma-check, di ba, yung expiration ng ating ikama. So, mag-download po kayo ng AbShare, di ba? Napaka-importante po na meron po kayo, tayong lahat ditong OFW sa Saudi Arabia, dapat nakapag-download ng AbShare na yan. Huwag po tayo mag-download ng VPN. AbShare po yung i-download natin. After makapag-download ng AbShare, gawa po kayo ng account dyan. Then, pag nakapag-login na po kayo, di ba? Punta po kayo sa homepage, di ba? Yan, homepage. And then, i-click nyo po yung picture nyo. Pag na-click nyo po yung picture nyo, yung pangalan nyo,
pupunta po yan sa inyong profile, di ba? Sa profile nyo po, i-click nyo din po dyan yung My Resident ID. At dyan po sa My Resident ID, lalabas po dyan yung ikama number mo, kung kailan po siya na-issue, di ba? At kung kailan po mag-e-expire. Sa kabilang side naman, pwede nyo rin pong i-check yung My Passport. Diyan naman po sa My Passport, napaka-importante din dyan. I-check nyo po kung tama yung nakalagay dyan na passport number, di ba? Kung kailan po siya na-issue at yung expiration date, di ba? ng passport natin. Guys, i-highlight din po natin itong passport. Napaka-importante na dapat updated po yan. At dapat yan po yung hawak natin na passport ngayon na ginagamit as travel document kapag po tayo ay magbabiyahe. Just in case na mali po yung nakalagay dyan sa My Passport, di ba? At hindi tugma sa iyong dokumento, di ba? I-inform nyo po yung inyong employer. Para sa mga skilled worker, mag-photocopy kayo ng inyong recent, di ba? Na passport, bigyan nyo po sa inyong HR, sa inyong GRO or Government Relations Officer. At mag-request kayo na i-update yung records nyo po sa Jawazat. Para naman po sa ating mga kababayan na domestic workers, ganun din, mag-photocopy kayo, di ba? I-inform nyo po yung inyong mga employers, si Madam, ganyan, Madam, paki-update naman po sa Jawazat yung aking passport. Eto guys, napaka-importante ng passport na niyan. Kasi kung tayo po ay pauwi at tayo ay i-issuehan ng exit re-entry visa or final exit visa, dyan po yan, nakalink yung visa na yan sa passport na nakalagay sa ABSER. Kaya, ang nangyayari minsan, di ba, may mga instances na dahil hindi na-update ni kabayan yung kanyang passport sa ABSER at doon pa rin naka-issue sa luma na passport, di ba, hindi tuloy siya makapagbiyahe ngayon. So, just in case na ang vlog na ito ay nakatulong po sa inyo, please don't forget to like and share this video at mag-comment po kayo dyan kahit anong gusto nyo. Okay, marami pong salamat guys. Always stay safe and God bless us always.